Espiritong isusunod, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, nagtigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang hapon. Mga kapatid, isang bagay po siguro ang mahirap tanggapin sa buhay natin, lalo na kapag may mga taong nagpapaalam sa atin. Pansinin po ninyo ang isang anak na kung saan ang kanyang mga magulang o ang kanyang magulang ay magpapaalam sa kanya dahil ang kanyang mga magulang o ang kanyang magulang ay maghahanap buhay sa ibang bansa. Masakit yon para sa isang anak. Masakit din yon para sa isang magulang. Pero ano pang masasakit kung hindi lang magpapaalam patungo sa ibang bansa, bagkus magpapaalam nang hindi mo na makikita. Naalala ko po nung panahon ng pandemya, meron po akong isang kilalang mag-asawa. Parehas po silang nagkaroon ng COVID-19. At isang araw, yung kanyang misis, nagpaalam po sa kanya. Sabi ng misis sa kanyang mister, "Magpapadala na ako sa ospital kasi hindi ko na kayang huminga." Hindi pala alam ng mister na yun na pala ang huling pagpapaalam sa kanya ng kanyang misis. Dahil ang susunod na lang pagkikita, abo na yung kanyang misis. At nung kausap ko yung mister, sabi sa akin ng mister, "Father, napakasakit po pala, no? Yung hindi mo akalaing, yun na pala yung huling araw na siya ay magpapaalam. Yun na pala yung huling araw na magpapakita siya, na magkita kami. Masakit po pala." Aminin man natin o hindi,
Ang pagpapaalam ang isang bagay na mahirap tanggapin sa buhay. Pero tandaan din natin mga kapatid, na ang pagpapaalam ay parte ng buhay. Lahat naman tayo nakararanas na magpaalam kapag merong aalis, kapag merong lilisan, kapag merong mawawala sa pamilya natin. Mahirap tanggapin, pero parte ng realidad, parte ng katotohanan ng buhay. Bakit ko po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa hapong ito? Dahil mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nagpapaalam din. At para sa mga alagad, masakit ang pagpapaalam ni Jesus. Bakit? Dahil marahil ngayon pa lamang sila nakaka-recover doon sa sakit na kanilang naranasan nung nakita nila si Jesus na ipinako, namatay, at muling nabuhay. Pero ito na naman ang Panginoon, tila nagpapaalam, tila naguhudyat na sila ay iiwan. Nandoon pa rin yung pagluluksa, nandoon pa rin yung sakit. Pero ano yung pahiwatig sa kanila ng Panginoon? Aalis si Jesus upang ipadala sa kanila ang patnubay. At sino po itong patnubay na ito? Walang iba, kundi ang Espiritu Santo. Mga kapatid, marahil isang bagay po para sa mga nagpapaalam ang walang kasiguraduhan. Di ba kapag merong nagpapaalam o kaya kapag tayo ay merong lubhang sakit at alam natin na mawawala na tayo sa mundong ito, nandun yung agam-agam nung taong magpapaalam, anong mangyayari sa mga pamilya kong may iwan? Ano ang mangyayari sa mga anak ko? Ano ang mangyayari sa pamilya ko kung wala na ako? Pero tila ito yung pagpapaalala sa atin ng Panginoon na kahit lumisan man tayo, merong patnubay na gagabay. Merong pa ring lakas na pagkukunan. Meron pa ring Espiritu Santo na magbibigay ng apoy, ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang buhay. Mahirap man tanggapin na may magpapaalam. Wala mang kasiguraduhan ang lahat ng bagay na may iwan dito sa lupa. Pero ang mensahe ng Panginoon, may kasiguraduhan dahil may patnubay. At sino ang patnubay? Ang Diyos, ang Espiritu Santo. Kaya ano po ang dapat na disposisyon? Sabi po sa ating Salmo Responsorio, ligtas ako sa iyong piling, lakas ko sa iyo'y nanggagaling. Nangangahulugan, anumang hirap, anumang sakit, anumang paglulumbay ng pusong naiwan o pinagpaalaman, kung nandoon ang pananalig sa Diyos, patuloy tayong magkakaroon ng lakas, patuloy tayong magiging ligtas dahil sa inspirasyon na ipinagkakaloob ng patnubay, sa inspirasyon na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Kaya siguro mga kapatid, mahirap man tanggapin ang pagpapaalam, pero kasama sa buhay na may magpapaalam. Ngunit kung may magpaalaman, hindi natatapos ang buhay. Bagkus ang buhay ay dapat lumago dahil alam natin na may patnubay. At kung merong patnubay, ano ang dapat na disposisyon ng puso? Nandoon ang pagtitiwala. Nandoon ang pananalig. Dahil alam natin na ang patnubay na ito, hindi tayo pababayaan. Ang patnubay na ito, ang tunay na magbibigay sa atin ng lakas.
Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, nakaranas ka ng pagpapaalam, nakaranas na ikaw ay iwanan, nakaranas na ikaw ay nalulungkot at walang lakas sa mga oras na ito, tandaan mo, may patnubay. Tandaan mo, nandyan ang Diyos. Tandaan mo, nandyan ang Nuestro Padre Jesus Nazareno na magbibigay sa iyo ng lakas. Ligtas tayong lahat sa piling ng Diyos dahil ang lakas natin ay tunay na nanggagaling sa Kanya. Amen.